Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng Free to be Holy ni Jerry Ragg, um, bubuksan po tayo sa unang kabanata ho niya na Save to be Holy. Okay, tayo pong lahat muna ay dumulog sa panalangin. Mapagpalang Diyos Ama, salamat po sa biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito. Salamat po sa pribilehiyo na ipinagkaloob niyo sa amin upang pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa dalangin po namin, Panginoon, ang iyong paggabay sa amin ng iyong banal na Espiritu upang mas lalo naming maunawaan ang iyong mga salita. At ito ay magamit po namin upang kami ay lumago sa aming pananampalataya at maging kawangis ng aming Panginoong Jesucristo sa aming pamumuhay. Nawa ikaw lamang po ang maitaas, maparangalan ngayong umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong pag-aaral ng sanctification is maaari ko hong sabihin na nalaman ho natin na talaga nangangailangan ito ng extra effort, extra time, or talagang matinding paglaan ng ating panahon at oras. Ang tanong ho ngayon sa ating karamihan is, sa palagay ho ba natin, mas pinahahalagahan ho ba ng Diyos ang ating kabanalan kaysa sa ating kaligayahan? Does the Lord much more on our holiness than our joyfulness or happiness? Is it much more important to our Lord yung holiness natin kaysa sa joyfulness natin? Kaya makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 16 verse 22. Kindly open your Bible po sa John chapter 16 verse 22. Akin pong babasahin. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan. Ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makakapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. So ibig sabihin, sa kalooban ng Diyos na concerned din siya sa ating mga kasiyahan o kagalakan. Dapat sa bawat mananampalataya, kung tunay na kung pinalaya sa kasalanan, umaagos ang kagalakan na hindi matitinag at hindi kailanman maaagaw sa Kanya. Sabi ko nga ho, kung kayo ay tunay na pinalaya na sa kasalanan, if you are truly free from sin, justified from sin, hindi ka na dapat mamuhay pa sa dati mong kinagisnan o kinalalagyan. At ngayon, kung ikaw ay alipin dati ng kasalanan at ngayon ay namumuhay na ng bagong buhay, hindi ho ba dapat lubos ang iyong kagalakan at nakikita sa iyong panglabas na pumumuhay? Ibig sabihin ngayon, mahalaga din sa Diyos ang tunay na kaligayahan sapagkat, tandaan ho natin, siya ang nagtatakda kung ano ang kaligayahan at kung paano ito nararanasan. The problem, most of us, is taliwas ang definition natin ng kaligayahan. It's very different kung ano yung nakagisnan natin kaligayahan or ang definition natin ng kaligayahan sa definition ng joyfulness ng ating Panginoon. Totoo, concern ang Panginoon sa ating joyfulness. Pero totoo rin dapat ang holiness sa atin. So, ito dapat ang kailangan nating parating tignan. Ang pinakamataas na layunin ng Diyos ay dapat tayong mamunga ayon sa katuwiran ng ating kabanalan. Buksan ho natin ang Hebrews chapter 12 verse 11. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 11. Subalit
sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran na sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Ang ibig sabihin, you are now being free from sin, at yung freedom from sin ngayon ay magbubunga ng kaligayahan or joyfulness na siya na dapat natatamasa, nararanasan ng isang makasalanan. So bakit? Bakit kailangan natin, ito ang maranasan natin? Sapagkat ang kanyang minamahal na anak ay matuwid, kaya dapat tayo ay mamuhay din na maging larawan ng kanyang anak. Ito ang sinasabi ng Romans 8:29. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Just make it a basic comparison. Kung ang kanyang anak ay banal at tayo ay inaring ganap upang kanyang maging mga anak, hindi ba ho ba dapat maging katwiran natin ang ating Panginoong Hesus Kristo na may kabanalan, tayo ngayon ay kailangan na mamuhay ng kaparehas ng ating Panginoong Hesus Kristo ng may kabanalan din. Ang punto ho ngayon, para maluwalhati natin ang Panginoong Diyos, kailangan natin, alam ho natin ng memory verse na to, alam ho natin na kung ano man ang ating ginagawa, ay dapat nating luwalhatiin ang ating Panginoon. 1 Corinthians 10:31. Ano man ang iyong ginagawa, ang lahat ng ito ay sa ikaluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa is, ang ating pinakamahusay na gawa, tayo ay ninalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Ephesians 2:10. So what does it mean? Lahat ng mga ginagawa natin ngayon, our actions or our output is dapat naka-direct, kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ang punto ho ng ating pagpapalaya sa kasalanan is to become Christ-like. So, ibig sabihin, ang layunin ng Diyos noon, para sa kanyang bayan, tayo ay magbihis ng bagong pagkatao, nilalang ayon sa wangis ng Diyos, ayon sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang kabanalan at katotohanan, pinapabanal tayo ngayon upang maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, tayo ay niligtas upang maging banal. Ibig sabihin, tinubos ho tayo ng ating Panginoong Jesucristo, pinalaya sa kasalanan, hindi mamuhay ng ayon sa ating kagustuhan, kundi mamuhay ayon sa kanyang katwiran bilang isang banal na ang una pa naman ay itinalaga para sa kanyang bayan. Ibig sabihin, nung una pa man, we are free, iniligtas, justified from sin to be holy. Kaya huwag po tayo magkakamali. Ang pagiging kawangis ni Kristo sa ating isip, sa salita at gawa, ay dapat ito ang tunay na daan sa tunay na kaligayahan. Walang makikipag-ugnayan sa Diyos kung may bahid pa rin ng kasalanan. Ibig sabihin, ang ating definition ng joyfulness or happiness ay iba sa definition ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay itinalaga, tayo ay niligtas, tayo ay pinalaya sa kasalanan upang mamuhay tayo na may katwiran sa kanyang harapan. Ibig sabihin, hindi natin mararanasan ang tunay na kaligayahan kung patuloy ho tayong namumuhay sa kasalanan. Walang tunay na kagalakan kung walang paglaya sa kasalanan. At walang pangmatagalang kaligayahan kung walang kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, hindi tayo mamumuhay ng masaya kung patuloy tayong namumuhay sa kasalanan. At hindi tayo magiging banal
kung tayo pa rin ay hindi pinatawad sa ating kasalanan. So ang kabanalan at ang tunay na kalagayahan, ito ay ang paggawa ng Espiritu sa atin, banal na Espiritu sa atin, sa kaharian ng Diyos. Kung naniniwala ho tayo na darating ang ating Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin ngayon, tayo ay dapat nang namumuhay ng may kabanalan at may kagalakan sa ating mga puso. Hindi mo masasabing ikaw ay mananampalataya kung patuloy ka pa rin namumuhay sa iyong dating pamuhay sa kasalanan. At hindi mo mararanasan ang kagalakan na ipinagkakaloob ng kaligtasan ng Diyos kung ikaw pa rin ay nakatali sa iyong kasalanan. Dapat nating maunawaan, magkasing halaga ang kabanalan at ang ating kagalakan sa ating pamumuhay. Dahil dapat nating maisabuhay ang kagalakang ito. Yun nga yung sinasabi ng sermon natin kanina. Bakit hindi natin mamuhay ng may kabanalan? Dahil meron pa rin tayong natitirang mga kasalanan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. May besetting sins pa rin tayo. At hanggat pinanghahawakan natin ang mga besetting sins na to, nagkakaroon tayo ng tinatawag, ang sabi ng ating pastor kanina is idol. Sa teksto ko naman, maliliit na Diyos. Okay? Ang definition ko naman is maliliit na Diyos. Meron ka paling maliliit na Diyos sa iyong buhay na parati mong pinaprioritize. Sabi ko nga last time, dinidefend mo ang iyong mga maliliit na Diyos sa mga iyong banal na paggawa or ang iyong mga sigasig sa kabanalan. So, walang sino man dapat, ang maunawa natin, walang sino man ang makatatagal sa presensya ng Diyos kung meron pa rin tayong kasalanan sa ating buhay. Hindi tayo makakatagal sa presensya ng Diyos kung tayo ay may kasalanan pa rin. At walang makakatamasa ng matinding kaligayahan sa ating araw-araw kung walang pagsisikap ng kabanalan. Ibig sabihin, hindi natin na-enjoy ang communion with God kung hindi ho tayo nagsisikap sa ating kabanalan. Mahalin tulad dito sa isang relasyon ng mag-asawa. Hindi mo may enjoy ang relasyon ng isang mag-asawa kung hindi kayo nag-uusap. It becoming a role. Kung role lamang ang tingin ng isang mag-asawa, nagkakamali ho tayo. Dapat habang tumatagal, lalo hong matindi ang intimate relationship ng isang mag-asawa dahil nagkakaroon, they enjoy each other's presence, each other's communion. Ibig sabihin, gustong-gusto nila na kausap, kasama ang kanilang asawa at sila ay having a communion sa kanila. Ganon din ho dapat ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Gustong-gusto ho natin na makipag-communion, makipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin may enjoy ang mga spiritual blessings na to kung hindi natin binibigyan ng panahon sa ating buhay. We'll never enjoy God if we think always grace. Kung tinitingnan natin ang grace parate. Hindi natin may enjoy ang Panginoon kung parating second part lamang siya ng ating priority list. Hindi natin may, katulad ng ating relasyon sa ating asawa, hindi natin ma-enjoy ang buhay na may asawa kung hindi natin nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa ating asawa. Okay? Hindi natin ma-enjoy ang ating mga anak kung parati na lang nating ginagamit ang mga panahon mo natin sa iba. Ibig sabihin, there's no communication. There's no communion. Hindi mo ma-enjoy ang bawat fellowship po natin kung ikaw lamang mag-isa.
Hindi ka maglalaan ng panahon. Hindi ka maglalaan ng lakas. At hindi ka excited sa bawat gawain ng iyong espiritual na paggawa. Dahil, tandaan ho natin, ang kabanalan ay hindi dagdag sa biyaya ng Ebanghelyo. Actually, ang kabanalan ang sentro ng Ebanghelyo. It is the heart of the gospel. Ang pag-aaral sa doktrina ng sanctification ay ang pagtuklas ng holiness. Sabi ng Ephesians 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanyang bagong itinatag na sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya dahil sa pag-ibig. Now, this is what binds holiness and grace. It's love. Yun ang nagdudugtong ngayon ng ang ating kabanalan at ang ating pagpapakabanal ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang mahirap po sa atin, karamihan po sa atin, dahil matagal pa, sigurado naranasan yung mga ibang mananampalataya, habang hinihintay ho natin ang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo palaging nakikitaan ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, malaya tayong maging banal, pinalaya tayong maging banal, ngunit hindi tayo namumuhay bilang isang banal. Bakit po? Naman sabi, dahil may mga kasalanan pa rin ho sa atin na hindi natin nakikita. Kaya nga sabi ng pastor natin kanina, kailangan, yun ang importance ng meditation. Tuklasin, hanapin, siyasatin ang ating buhay sa natitira pang ating mga kasalanan. Dahil habang tayo nabubuhay sa mundong ito ng mga kasalanan, may mga kasalanan pa rin lumilitaw sa ating mga buhay araw-araw. At hindi ho natin napapansin yon. Sabi nga ni Jerry Bridges, they are respectable. They are respectable sin. Nire-respeto mo sila. Paano mo sila nire-respeto? Hinahayaan mo ang mga kasalanan ito na nananahan sa buhay mo. Yun ang kailangan ho natin i-mortify. Yun ang kailangan ho natin siyasatin. Yun ang kailangan natin patayin at puksain sa ating buhay. Marami sa mga mananampalataya is ang pagkakaunawa is they are only justified. Hanggang doon na lamang. Ngunit walang kinakikitaan ng banal na pamumuhay, na may kabanalan sa mumuhay. Ang paglago sa kabanalan ay nangangahulugan ang pagharap natin sa ating mga natitirang kasalanan. Ibig sabihin, upang ikaw ay lumago sa kabanalan, dapat nakikita ho natin o napupuksa ho natin, nadidistinguish natin ano pa yung mga natitira nating mga kasalanan. Ang makasalanang pagnanasa natin, gaano man ito kalaki o kaliit, ito ang nakakapanghina sa atin upang magpasakop sa Espiritu. Dahil mahigpit mo pa itong pinanghahawakan. Kailangan ho nating alamin at bitawan ang mga kasalanan nito. Hanggat hawak-hawak ho natin ang mga kasalanan ito, magkakaiba man ho ang bawat isa ho sa atin sa mga pinagdadaanan na ating mga kasalanan. Ngunit para lamang itong maliliit na bato sa una na iyong hinahawakan. Ngunit pag nagdagal, yung maliit na bato na yan, mangangalay at mangangalay ka. Kaparehas ng maliit na kasalanan ng una, ngunit sa katagalan ng iyong paghawak, hindi mo na kayang hawakan. Bigla na lamang itong maninira ng iyong buhay. Maaari ko ring mahalin tulad sa isang lalagyan. Sa bawat maliliit na kasalanan na iyong idinadagdag, balang araw, mapupuno at mapupuno rin ang lalagyan na yan. At makikita na lamang sa sabog
ang kasalanan at makikita mo sa iyong buhay ngayon is ano? Dahil minsan, ang mga kasalanan nito ay hindi na natin maaaring ibalik pa. Sabi nga ni Pastor kanina, may mga permanent damage na hanggat hindi ho natin nakikita at nasisiyasat, pinapatay ang mga kasalanan natin mga to. So dapat nating tandaan na ang ating pamumuhay ay dapat nating baguhin ayon sa Espiritu na dapat na manaig para sa atin. Hindi ang ating mga makalamang pagnanasa. Dapat tayong patuloy na maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit gaano pa kalalim, katindi, kahirap ng ating pinagdaraanan, dapat pa rin nating baguhin ang ating pamumuhay. Sabi ko nga, justification is the objective of salvation. But sanctification is the subjective part. Ibig sabihin, we are justified to be sanctified. Pero ang sanctification is subjective. Iba-iba ang antas ng ating kabanalan. Iba-iba ang mga tukso na ating hinaharap. Iba-iba ang ating ugnayan sa Panginoon. Ngunit dapat nating maunawaan ang parehas na biyaya na nagligtas sa iyo, siya rin dapat maging biyaya kung paano ka mamuhay sa kabanalan. Kapag ang ating kagalakan ngayon ay nasa Panginoon, unti-unti tayong nahihiwalay sa ating makasalanang laman. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:14-16, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Hindi natin na-enjoy ang holiness kung wala tayong ugnayan sa Panginoon. At kung wala kang ugnayan sa Panginoon, hindi mo rin nararanasan ang kagalakan sa Panginoon. Sabi ko nga, maaari ko mahahalin tulad ito sa ating asawa, kung hindi mo na-enjoy ang presence ng iyong asawa, hindi mo na-enjoy ang buhay ng isang may asawa. Kung hindi mo na-enjoy ang pakikipag-ugnayan sa kanya, hindi mo mararanasan kung gaano ang kagalakan ng may asawa. Ganon din ho sa atin. Hindi natin na-enjoy ang biyaya ng kaligtasan kung hindi natin na-enjoy ang ating communion sa Panginoon. Kaya sa isang tunay na mananampalataya, sa una mahirap dahil likas sa atin ang kasalanan. Ngunit unti-unti niya itong binabago. Madalas na yung example ni Pastor ay ang pag-weights. Hindi ka magbubuhat ng malaki agad. Magbubuhat ka ng yung kaya mo lang, maliliit. Hanggang sa kapag nasanay ka na sa maliit, dadagdagan, until such na marami na ang weight na kaya mong buhatin. Ganon din sa iyong pagtakbo. Hindi ka tatakbo ng 20 kilometro agad. Mag-uumpisa ka sa 100 meters. Mag-uumpisa ka sa 200. Ganyan. Araw-arawin mo yon. Okay? Until such na kaya mo nang mag-marathon. Okay? Hindi ka rin mag-uumpisa sa buong Bible. Hindi mo babasahin ang buong Biblia ng isang upuan lang. Marahil mag-uumpisa ka sa isang verse. Sa isang verse na yon, hindi mo kailangan siya sa atin. Mag-focus ka lang dun sa verse na yon. And then, ano ang reflection sa'yo? Until such na dumarami at dumarami. Kapag na-enjoy mo yung part na yon, that makes you more holy. Dahil na-enjoy mo ang presence ng Panginoon. Kaya nagiging boring ang Bible study, ang meditation, ang prayer mo, is because you don't enjoy it. Hindi ka nag-i-enjoy. Pag hindi ka nag-i-enjoy sa bagay na ginagawa mo, it means
Sabi nga is, hindi naman niya direct na sasabihin sa'yo ng diablo yun. Hindi niya direct na sasabihin, huwag kang magbasa, hindi. Anong gagawin niya? Ilalagay niya sa isip mo, pagod ka na. Patulog ka na lang. Okay? Uy, may kailangan ka pang gawin. Okay? Gawin mo muna itong mga bagay nito. Ini-insert niya sa iyo mga ibang bagay na maaaring maka-distract sa iyong mga banal na paggawa, banal na gawain, or spiritual discipline. Ang sabi ni J.C. Ryle sa kanyang kanyang sinabi, sila yaong hindi kayang labanan ang kanilang kinagisnang kasalanan, maging ito man ay katamaran, kawalang sipag, masamang ugali, pagmamataas, pagkamagkasarili, kawalan ng pasensya o anuman, hinahayaan nilang itong manatili bilang tahimik at hindi ginagambalang naninirahan sa kanilang mga puso. Ibig sabihin ni J.C. Ryle is kapag hindi ho natin minomortify ang kasalanan na to, hinahayaan lang na ho natin na mamuhay ito sa ating puso. Sa paglipas ng panahon ngayon, nagiging kapabayaan at nagiging paghamak ito ngayon sa kautusan bilang taliwas sa pamumuhay ng may kabanalan. Ang sinabi niya, kapabayaan. Dahil alam mo naman you know in yourself, alam mo ang mga bagay na mga kasalanan pa rin. Like, I still but you are struggling with them. Tama ho yun. Pero huwag mo dapat hayaan. Ang word niya, ang sabi ni Jesus, huwag mo dapat hayaan. Dahil kapag hinayaan mo to, kalayuan, or paglipas ng panahon, nagiging pabaya ka na. Hinahayaan mo na lang ito, ang kasalanan, na siya ang magkontrol sa iyo. Ang iba naman, dahil nga tayo ay niligtas sa biyaya, hindi na nila kailangan mamuhay ng may kabanalan. Nakikita na naman nila ngayon ito na ang alituntunin ng kautusan ay mga do's and don'ts. Kapag ganun ang iyong kaisipan, nagiging legalism ka na. Ay, dapat hindi ako ganito. Ay, dapat ganito gawin ko. Ay, hindi dapat ko ginagawa ito. Kapag ito ang ating mga kaisipan ngayon, just because ang kautusan ay sinusunod natin as ano lang natin, na do's and don'ts natin sa buhay, nagiging legalism na tayo ngayon. Nagiging panlabas na lamang ang ating kabanalan. Tandaan ho natin, ang kabanalan at ang grace ay hindi magkasalungat. Parating magkasama ho yan. Ibig sabihin, holiness and grace are neither unrelated nor opposed. Hindi sila magkahiwalay. Parating magkasama ang biyaya at ang kabanalan. Ang kapangyarihan ng pagsisikap ng kabanalan ay laging kaakibat ang biyaya. Ang biyaya ng Diyos sa iyo ay dapat mong maranasan sa pagsisikap ng kabanalan. Ginagawa mo ang pagsisikap ng kabanalan dahil sa pag-ibig sa Diyos. Hindi dahil sa kagustuhan mo lamang. Dapat nating makita ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay para mas maranasan natin ang kaligayahan sa pagsunod sa kautusan. Maaari kong i-example ito sa ating mga anak. Actually, madalas ko naranasan ito sa aking mga anak din. Kapag ang utos sa iyong mga anak ay walang pagdaramdam na kanilang pagsunod, sinusunod ka nila dahil sa pag-ibig, yun ang tunay na pagsunod. Hindi sumusunod sila dahil sa takot na masaktan o mapagalitan, yun ay ang tawag legalism. Sumusunod lamang sila dahil ayaw nilang mapagalitan o masunod. Ngunit kung sumusunod sila dahil gusto kong mapasaya ang aking magulang, gusto kong makita na mahal ko siya, kaya susundan ko ang kanyang ipinag-uutos sa akin.
Ang biyayang nagpapalaya sa atin sa kasalanan ay siya ring nagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay tayo ng kabanalan. Ibig sabihin, kung nakita mo ang kalayaan mo sa kasalanan, yun ang magdudulot sa iyo ng kaligayahan na sumunod sa kanyang kautusan. So, imposible ang kabanalan kung walang biyaya. At ang tunay na biyaya ay laging nagbubunga ng kabanalan. Ibig sabihin, hindi ka magiging banal kung walang biyaya. At ang biyaya ngayon, kung nakita mo ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay, ay laging magbubunga ng kabanalan. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng gabay na itinuturo ngayon ng kasulatan kung paano lumago sa kabanalan. Ang Biblia lamang ang nagbibigay ng kahulugan ng kabanalan. Ito ang nagpapakita ng kaugnayan ng biyaya. Kaya if you want to enjoy the presence of God, dapat hindi nahihiwalay sa buhay mo ang kanyang kasulatan. Kung sabi ko nga, if you enjoy the life of being married, hindi ka dapat nahihiwalay sa iyong asawa. If you enjoy your life with your children, hindi ka dapat nahihiwalay sa ugnayan ng iyong mga anak. Dahil you enjoy yung presence nila. The same thing. Kung tunay kang pinalaya sa iyong kasalanan, ini-enjoy mo ang kalayaan sa kasalanan, hindi, ang word ko is, i-enjoy ang iyong makalaman na pagnanasa, kung hindi i-enjoy mo ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Kaya hindi mahirap sa isang tunay na mananampalataya na sabihin nila, pakipag-pray mo naman. Because sanay na siyang mag-pray. He enjoyed his prayer life. Hindi mahirap sa isang kapatid na, tara, puntahan natin. Gagawa ng paraan. It's because he enjoyed the presence of the Lord with his church members, to his fellow brothers and sisters in Christ. Hindi mahirap sa isang mananampalataya na akayin sa mga Bible study at handa siyang maglingkod. It's because he enjoyed the presence of the Lord. Okay? Kaya nga minsan, kung may request ang iyong asawa, just, hindi mo ito tatanggihan. Gagawa ka ng paraan dahil you enjoy the presence ng asawa mo. Ganun din sa ating ugnayan sa Panginoon. Kaya hindi natin kailangan maging kampante sa ating mga natitirang kasalanan. Bagamat dapat nating i-enjoy ang justification na binigay sa atin, ang pagpapalaya sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang tunay na mananampalataya, hindi boring ang life niya. Kasi yun yung madalas na naririnig ko sa mga kasama ko sa ang boring pala ng life mo. No. It's just because iba ang kanilang way ng pamumuhay or definition ng kanilang joyfulness or ng happiness sa definition ng isang mananampalataya sa Panginoon. Mas nag-i-enjoy ang isang mananampalataya sa presensya ng Diyos. Nag-i-enjoy siya sa tuwing araw ng linggo, sa buong Sabado, buong linggo, ibang araw ng linggo. Mas nag-i-enjoy siya nakasama ang mga ibang mananampalataya. Mas nag-i-enjoy siya sa kanyang personal na devotion kasi meron siyang intimate communication. Yun ang sinasabi sa atin. Ang kabanalan ay ang dakilang layunin na kung saan patungo lahat na tayo ay tinubos sa
ating mga kasalanan. Sabi, dapat nating makita, sabi ng 1 Peter 2:11-12, ay makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ang pinakalayunin ng krus ng ating Panginoong Hesukristo, tinubos tayo sa kasalanan upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya nga kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ka pa malaya. Alipin ka pa ng kasalanan. At ang puot ng Diyos ay iyong mararanasan dahil ito ang kabayaran ng kasalanan. Ikaw ay papunta pa rin sa impyerno. Hindi mo mararanasan ang tunay na kaligayahan at ang biyaya ng kaligtasan sa iyong sariling gawa. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus, tubusin ang mga mananampalataya sa kasalanan at magbigay ng katwiran. At sa pamamagitan ng ito ay maaari ang sino mang manampalataya ay maaaring mamuhay ng may kaligayahan. Kaya ang sinasabi po ng Ebanghelyo ay magsisi at manampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo para sa iyong kaligtasan. Ang mamuhay ng may kabanalan na sumusunod ay may kagalakan sa kanilang puso upang maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng iyong mga salita na ipinagkaloob na sa oras na to. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitaas at maparangalan sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu na makita pa ang mga natitirang kasalanan na nananahan sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ay bigyan kami ng kaligayahan sa aming mga puso, imulat ang katotohanan, Panginoon, na kami ay niligtas mo upang ma-enjoy po namin ang communion namin sa iyo. At magkaroon kami ng kagalakan sa bawat aspeto ng kabanalan na iyong ipinagkakalob sa amin. Nawa mamuhay kami na ayon sa iyong anak na Jesucristo, ayon sa iyong anak na si Jesucristo sa aming mga buhay. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.